Hi everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, isi-share ko sa inyong story ng isa nating kababayan na sa dami ng mga pagsubok na pinagdadaanan niya ay malakas pa rin yung loob niya na gusto niyang ma-share sa inyo yung story niya dahil gusto niyang kapulutan ng aral ng bawat kababayan natin na nagsisimula pa lang dito sa Canada. Actually, ito ay subscriber pa lang natin nung nasa Taiwan hanggang makarating dito sa Canada, and then yung unang dinatnan niya dito ay hindi din naging maganda yung karanasan niya, and then plinano pa lang niya nung una na lumipat siya dito sa aming company. Pinapalipat ko na siya noon, kaya nga lang nagdalawang isip siya. So that time may bakante kaming isa, so sabi ko sa kanya, sige pumunta ka na dito, bumiyahe ka na. Kaya nga lang nagdalawang isip siya, hindi na siya tumuloy. So to make the story short, nakahanap siya ng malilipatan, and then yung nalipatan niya, naging supervisor siya. So kinuha niya yung kanyang spouse, common law partner sa Taiwan papunta dito. And then ang nangyari, sumama sa iba. And then yung kanyang permanent residence application is refused. And then marami pa siyang pinagdaanan, na aksidente din siya sa car. So sobrang daming mapupulot nating aral dito. Pero bago po natin simulan, please lang hihilingin ko lang sa inyo guys na hanggat maaari, iwasan po nating makapagsalita ng hindi maganda o makapagkomento ng hindi maganda. Dahil wala po kayong idea sa mga pinagdadaanan dito ng mga temporary foreign workers. Sa dami po ng mga nagme-message sa akin araw-araw, nakakausap ko through call, and then nagsishare sila ng mga stress, ng mga anxiety, nagkaka-anxiety na yung iba, nagkaka-depression na dahil alam niyo po yung mga status nila is nanganganib mapauwi. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, pag darating po kayo dito sa Canada, wag po yung masyadong expectation at yung sobrang kumpiyansa ninyo na after 1 year, 2 years mag-a-apply na ako ng PR, and then ang nangyari, nagbago yung policy. So kung halimbawa ay hindi na kayo makaka-apply ng PR at kailangan nyo nang umuwi, ang mangyayari, guguho na yung mundo ninyo. Iba-iba po ang kapalaran ng bawat tao. Hindi yung kapalaran ni Pedro ay kapalaran ni Juan. Kagaya na lang nung mga nakaraang vlog natin na isang government employee sa Pilipinas nakarating dito as working permit, and then abusado yung employer niya, so nawalan siya ng trabaho, naghahanap siya ng panibagong LMIA. Umiiyak siya sa akin dahil ang pangarap daw niya makuha yung family niya. So ang tagal daw niya hindi nakakasama yung family niya, and then ang plano niya is mag-suicide na. So sabi ko, sir, ilang taong ka pa lang dito, gusto mo na kagad makuha yung family mo, ang gawin mo muna, isettle mo muna yung sarili mo, at once na nakuha mo yung permanent resident mo, so pwede mo na silang makuha. Hindi lang ikaw nakakaranas niyan, marami dito yung mga nauna pa ditong nag-Canada, merong 5 years, 6 years, 7 years, 8 years bago nila nakuha yung family nila. So ikaw na ilang taon pa lang bibigay ka na kagad. So para sa akin, siguro nag-expect si kabayan na once na nakarating ka na ng Canada, ay gaganda na kagad yung buhay mo, pwede mo na kagad makuha yung family mo. Yun po kasi yung nagiging expectation ng karamihan. Hindi po kasi alam ng iba na pagdating natin dito, especially sa mga temporary foreign workers na kinakailangan pagtrabahuhan muna nila bago nila makuha yung permanent residence application. At para naman po doon sa matatagal na dito sa Canada na mga PR na mga citizen na kung wala naman po kayo magandang sasabihin, at lalo na kung hindi nyo naman pala pinagdaanan ang pagiging isang temporary foreign workers, so you have no idea. Kagaya na lang na isa nagko-comment dito na sabi niya, hindi ko maintindihan tong mga temporary foreign workers na to, kung bakit hindi na lang lumipat at maghanap ng trabaho. Unang-una, hindi po ganun kadali maghanap ng LMIA. Tapos nung nakasagutan ko yung nag-comment na yon, sabi niya, hindi ko maintindihan bakit ang liligalig ng mga bagong dumarating ngayon na temporary foreign workers. So nag-uusap kami sa comment hanggang sa nalaman ko nung sinabi niya sa akin na in-sponsor daw pala siya nung nanay niya papunta rito. So dumating pala siya dito is permanent resident na. Tapos na ang usapan. Kasi hindi pala niya naranasan yung pagiging temporary foreign workers dito, na yung hindi mo alam kung yung dadatnan mo is abusado yung employer. Hindi mo alam kung yung dadatnan mo is may pathway to PR. So kinakailangan mo pang mag-ubos ng panahon at maghanap uli ng panibagong employer na may pathway to PR. And then yung tipong manganganib yung permanent residence mo dahil nagbago yung policy. Yung pinaghirapan mo ng mahabang panahon ay hindi mo din pala may apply kahit kumpleto na yung requirements mo. So napakarami pong struggle. So please lang po, kung wala kayong sasabihin na hindi maganda dahil hindi nyo nga naranasan yung pagiging temporary foreign workers, dahil dumating nga kayo kamo dito, landed immigrant, landed PR na kayo dahil in-sponsor kayo ng nanay ninyo, at hindi kayo nakaka-relate do sa hirap na pinagdadaanan ng isang temporary foreign workers. Kasi may mga nababasa ako dyan 20 years na ako dito sa Canada, 30 years na ako dito sa Canada. Bakit kasi ngayon lang kayo nagpuntahan dito sa Canada? Di sana hindi na kayo inabot ng mga pagbabago ng policy. May nababasa din akong comment na sinasabi naman nila na bakit kasi hindi na lang kayo lumipat ng ibang employer. Hindi po ganun kadali. Sa inyo po na mga PR na, pag ayaw nyo ng trabaho, pwede kayong umalis, lumipat kayo. Pero hindi rin po, ang dami ko nababasa dito na PR na nahihirapan pa din maghanap ng trabaho. So iba-iba ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan dito. Kaya ang gusto lang ni kabayan is ma-share sa inyo yung story niya para kahit paano is kapulutan ng aral at hindi kayo matulad sa mga pinagdaanan niya.
Hello, good afternoon. Good evening po. Oh, kumusta na? Balita. Okay lang po. Akala ko Ito, PR ka na. Kasi hindi po, tagal na natin din nagkakakumustahan eh. dapat po PR na talaga ako. Ang Oh. nangyari po kasi, nung naka-receive po ako ng refusal letter galing Alberta, na yung sa education ko nga daw po, is nagkaroon ng misrepresentation. Kasi nga po, ang nakalagay po sa WESCO, non-recognized institution sa West po. So, nakita po ng Alberta po. So, nagkaroon ako ng ground for refusal. Tapos, nagulat po ako. Siyempre, inantay ko siya ng sobrang tagal po. Ilang buwan ka din nagantay? May 1 taon din? 1 taon O, po. di ba? Yun nga ang mahirap ngayon. Ang tagal mong nag-aantay tapos yung ang ending pala refuse kaya talagang hindi guaranteed. Hindi Kumbaga, po na guaranteed. kung hindi talaga guaranteed, kumbaga ipinasa mo lahat, sa tingin mo okay lahat yung ipinasa mong documents, pero walang assurance na approve yan. Talagang kailangan mo mag-pray at talagang make sure na tama yung mga isinabit mo. Sir Ferds, yung po kasi siya po talaga nagkaroon ng misrepresentation. Kasi ang nangyari po kasi noon, parang nung pinasa niya yung papel ko, sinabi niya, okay na yan, mag-prepare ka na. So, gusto ko lang makakuha ng guarantee kasi syempre, TFW lang ako. So, wala akong idea kung yung lahat ng pinapasa kong papel is talagang mag-validate ng Alberta na talagang eligible ako to apply. So, sabi naman niya, mag-prepare ka. So, I listened to her. Tapos, ang nangyari po, biglang nagkaroon ng refusal. Naka-receive ako ng Friday. Nagulat ako. Sobrang nagulat ako. So, parang, syempre, normal lang yung emotion na iiyak ka, gano'n. So, parang hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, sinabi ko sa consultant ko, binalak ba naman ako sa Facebook? Grabe Hindi naman. Grabe, parang iniwan ako sa ere. Tapos, sabi niya, hindi ko alam na sabi ko, ay, ba't nag-exist pala yung ganito? Tapos, nalaman ko, hindi pala siya license. Ay, Yun. yun lang. So hindi mo na validate na di license yung iyong immigration consultant. Hindi ako fully aware nung dumating ako, di ba nung nakwento ko po sa dati na sa Tim Hortons ako. So parang nakilala ko lang siya si Ate Rina from other friends of friends na ganito. Kasi hindi ko po talaga alam na hindi siya licensed. Alam mo bang nakalagay yan sa rules ng IRCC na ang representatives, there are 2 types of representatives, which is yung licensed at yung unlicensed. Yung unlicensed, which is yung kamag-anak mo, kaibigan mo, okay lang yan, pero dapat hindi sila maniningil ng pera. Ang tanong ko, naniningil ba yan? Yung kausap mo? Yun nga. Kaya yun nga, kaya dapat just make sure bago tayo makipag-transact do sa mga ganyang consultant ko, no? Ang dami nga dyan vlogger na nag-aas ng consultant. Kahit mayroon sa akin, nagsasabi, babayaran nila ako, i-represent ko sila, i-apply ko sila ng PR. Ayoko, kasi hindi naman ako immigration consultant na license. Ang problema kasi, may pagkakamali ka din na nakipag-transact ka sa kanya kasi alam mo kung bakit. Once na nagkaroon na ng kaganyan, na refuse ka na, lalapit ka uli sa another immigration consultant na license. Yun nga po kasi Sir First talagang hindi ako fully aware. Gaya nga po nung sinasabi nila na kasi siguro nga po nung time na galing akong Tim Hortons nung lumipat ako ng Alberta. So I just seeking for professional help. So hindi naman namin na-discuss yung mga license na may mali po talaga ako. Pero hindi sana ginagamit ng mga ibang tao like yung mga position nila like citizen na sila dito is so ayun, parang kasalanan ko din pero parang nagbasa din ako sa IRCC kasi syempre nagsisik ako ng help po. So nag-search ako sa Google. So nung lumabas po sa IRCC, may mga tinatawag na humanitarian and compassionate dito sa Canada. So yun yung mga parang naging victim ng immigration fraud, ganun. Ang tinututukan ko ngayon, yung mga immigration consultant talaga na talaga legit yung information na makukuha mo. At saka sa mga news dito sa Canada, doon lang ako nakikinig, doon lang ako nanonood. Nanonood po lagi ako ng vlog niyo. Actually, talaga yung vlog niyo is nakatulong like us kasi eye-opener nga po kayo kung ano talaga actually, pinapanood nga kayo ng mama ko sa Pilipinas. Tutulungan kita magtatanong din ako. Kung anong Salamat. tutulungan kita magtatanong din ako kasi yung isang case nung itinatanong ko doon sa mga kilala ko immigration consultant para ma-share, tama ka, para ma-share awareness. Kailangan mo talaga ng immigration lawyer para ilaban yung case mo na lumapit ka sa isang hindi licensed na immigration consultant and then yan nga ang nangyari, na refuse. Ako hindi ako nag-consultant, ako lang talaga nag-asikaso ng PR ko. And I'm still waiting pa rin until now, napakabagal dahil ang dami ng backlog. Sa totoo lang, working permit, LMIA, lahat ng process ngayon napakabagal. Ang tagal ngayon ng process.
Parang 8 months na ako nag-aantay doon sa PR ko. Nung nag-apply ako, wala pa ring update. And then, gaya nga nasabi mo, 1 taon ka nag-antay, na-refuse pa. Kaya hindi pa rin ako kampante. Parang okay naman na po sa inyo, sir, kasi sa akin kasi, basta depende kasi sa requirement ng Alberta eh. So, nakita kasi na non-recognized lang yung institution ko. Tsaka, bakit ibablock ka niya? Parang iniwanan ka sa area ng ganon. Yun nga po eh. Pilipino pa naman, yun yung masakit eh. Kaya parang sabi ko nga minsan, Minsan ang hirap magtiwala sa kapwa Pilipino dito. Oh, totoo yan ako. Kaya ako, bihira ako makisama dito. Pero may mga tao talagang na-meet ko naman talaga na nasira yung pananaw ko. Kasi talagang ako, iwas ako sa mga kapwa ko Pilipino. Minsan na na-encounter ko dito, titingnan ka mula ulo hanggang paa. Tapos pag tatanungin anong status mo, PR ka na ba? Temporary ka lang pala. Pero awa ng Diyos ngayon, may mga na-meet naman ako dito na talagang mabubuting mga kapwa natin Pilipino. Wala talagang marami dito mapagsamantala Sir First, parang minamalas din na, parang hindi ba Hindi, huwag mong isipin na malas. Alam mo kasi, may mga reasons kasi kung bakit nangyayari yung mga ganyang problema sa buhay natin. Para matuto tayo. Unang-una, yan, nangyari na sa'yo yan. So, magiging aware ka na next time na hindi ka na basta-basta lapit ng lapit kung kanino para magpaasikaso. Even ako, sa dami na nagpapaasikaso sa akin, sir, i-apply mo naman ako ng PR. Nakapag-DIY ka, tulungan mo naman ako. Sinasabi ko sa kanila, hindi ako license ha. Sabi ko, tuturuan kita, ikaw ang gumawa, pero hindi ako ang gagawa para sa'yo. Kung gusto nyo, lumapit kayo sa immigration consultant, ibinabato ko sila sa mga licensed immigration consultant kasi ayoko na just in case magka-problema yung papel nila, ako ang sisisihin nila. Napaisip tuloy ako sa sitwasyon mo Parang di ako mapakali. Bukas, pag after ko ng work, tawagan ko si, may tatawagan akong mga consultant na itatanong ko yung sitwasyon mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Diyos ko. Ang dami mo ng pinagdaanan dito, ngayon kapasusuko. Kaya nga po sabi ko nga po ang dami ko rin pinagdaanan dito. Tapos parang sabi ko pinapanood ko lagi yung vlog nyo. Sana akala ko nga di yun lang ako. Hindi kita makakalimutan, Diyos ko. Marami akong subscriber na hindi ko nakakalimutan. Bukod sa'yo, meron pa yung 3 days ago may tumawag sa akin. Diyan din sa Alberta. From Singapore naman siya. Dumating siya dito. Same ng situation mo. Ang nangyari naman sa kanya, abuse din. So Ferds, hanap naman ako ng employer. So kagaya mo din, nakalipat na rin siya ng employer. Parang 3 months, 4 months, naghanap na rin siya from Singapore. Tapos sabi niya, binitawan ko yung trabaho ko sa Singapore and then yung pala ganito yung dadatnan ko dito. And then ngayon, tumawag uli siya nitong nakaraan 3 days. Sabi niya sa akin, hanggang March na lang yung status ko, Ferds. Ayokong umuwi, 3 yung pinag-aaral ko, college. Hanggat maaari, pilitin kong di makauwi. Talagang wala na siya kasi hindi na daw siya i-renew. Wala nang LMIA kasi kailangan taasan yung sahod niya, di ba? Yung salary, kung mataas yung unemployment rate, para ma-maintain yung status mo is kailangan high wage ka. Hindi ka nag-iisa, napakarami ninyo na problema na uuwi. Kaya ikaw na dito ka na, ang pilitin mo magawa ng paraan na hindi ka umuwi. Yung mga nasa Pinas na problema para makapasok dito sa Canada, ang laki ng problema nila, hindi sila makapasok. Ikaw na nasa Canada na, ang gawin mo, yung paraan na hindi ka makalabas ng Canada at ma-maintain at magkaroon ka ng status. Anong status mo ngayon? So out of status ka? Out of status na po. Tapos yung employer ko po, wala nga po silang LMIA, so parang pinaprocess nila yung seasonal ko. Pero sa sinasabi naman na employer, mabait naman pa yung employer ko, sabi nila, kung kaya mo magawa ng paraan yung PR mo kasi sobrang sayang. Sabi niya, kasi talaga siya yung education lang yung problema ko kasi. Pero naka-apply pa lang po yung ko. So nung nanonood lang po ako ng mga vlogs, sabi ko, chat ko nga si Sir Ferds, ganun po. Hindi kasi minsan ang messenger ko palipat-lipat ng login. Naka-login ako doon sa page, may mga nire-reply ako doon. Tapos pagbalik ko dito sa kabila, flooded na naman. Alam mo yung natatabunan? Naku. Hindi ko na nahihiya nga ako sa iba. Akala nila suplado, hindi ko na nai-reply. May email pa, may comment pa na hindi ko na rin nai-reply sa YouTube. Siyempre, out of status ka. Wala kang trabaho. Kailangan mo ng pera. 'Di ba? Ay, kita mo naman dito. Bawat galaw mo pera. Tapos, kailangan mo pa ng immigration lawyer. Babayad ka pa din nun para mailaban yung sitwasyon mo. Pero habang inilalaban mo yung sitwasyon mo, kailangan mo rin magkaroon pa ulit ng status para habang inilalaban mo. Siyempre, hindi naman dito kapag kumuha ka ng immigration lawyer, kinabukasan may sagot na Ayun nga po, pansin ko. Halimbawa, nakakuha ka ng immigration lawyer, tapos nilaban na yung misrepresentation mo. So, kailangan, habang nandito ka, may status ka.
may trabaho ka para masustain mo yung pangangailangan mo dito. Pambayad mo ng renta, internet mo, pagkain mo. Nakakabaliw nga po. Oo, sabi ko nga, alam mo, lagi kong sinasabi nitong mga nakaraang vlog ko, kakaiba ang Canada, ang lakas makadepress. Hindi kagaya nung nagtrabaho ka sa Taiwan, nagtrabaho ka sa Saudi, ang utak mo nakaset na 2 years, uwi na ako nito, or baka mag-renew ako. Parang ganon, di ba? Dito hindi Pagpunta mo ng Canada, ang utak mo, 2 years lang ako, pero hindi. Gagawin ko ng para ma-PR ako. Kaya nga lang, ang nangyayari, pag yung mga plano mo hindi nangyari, nakaka-depress na out of status ka, hindi ka na-renew, mapapauwi ka, ang lakas maka-depress. Ang dami kong nakakausap, nababasa ko sa mga posts sa iba't ibang group. Depressed na sila. Nag-apply ka ng PR, until na wala pang resulta, nakaka-depress. Ano ba yun? Ma-approve ba yun? Hindi ba? Hindi kagaya nung sa Taiwan, parang relax lang, no? Parang, magtrabaho akong 2 years. Kung ayaw ko na, mag-resign na ako. Or natapos ko yung kontrata ko, mag-renew ba ako, uwi na ako. Parang relax lang, ganun. Pero dito talaga, ang medyo relax lang talaga dito, yung mga medyo established na PR na, may mga sa trabaho. Pero hindi din Marami din ako nakakausap na PR na, nahihirapan pa rin makahanap ng trabaho na malilipatan. May mga ganun ako nakakausap May mga nagme-message, sir, PR na ako, citizen na ako. Baka naman may bakante dyan, baka may alang kang trabaho. Sabi ko, ha? PR na, citizen na? Ba't nahihirapan pa rin sila? Iba-ibang kapalaran ng tao. Yung na-receive ko pa yung letter, halos hindi po ako makapag-work nun tsaka makapag-isip ng maayos. Tapos parang iyak lang po ako ng iyak sa mama ko. Sabi ko parang uwi na ako, pero parang natatakot ako umuwi kasi anong gagawin ko sa Pilipinas? Yun kasi hindi ko alam anong gagawin ko kasi 21 years old pa lang ako, nag-Taiwan na ako siya ka-Saudi po Can you imagine, kausap mo yung mama mo, tapos nakakaisip ka pa na ganun, magsisuicide ka dahil lang na-refuse yung iyong PR application. Sana naisip mo naman yung mama mo, paano yung mama mo, 'di ba? Sana yun na lang isipin mo. Sabi ko nga sa'yo, yung sitwasyon mo ngayon, sa dami na rin ng mga nakakausap kong tao iba-iba, may mas malala pa diyan. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, rejection is redirection. Hindi naman dito sa Canada iikot ang buhay natin. Kung sakaling hindi tayo mag-workout dito, kung sa Pilipinas sa tingin mo, wala doon yung buhay mo, hindi ka asenso doon, maring hindi man sa Pilipinas, baka hindi dito sa Canada, or baka may marami pang bansa. Hanggat maaari, try muna nating makausap yung immigration lawyer. Huwag mo nang isama sa option mo yung suicide dahil walang maitutulong yan. Medyo gumagantin po yung pakiramdam ko kasi natutuwa naman ako, Sir First, na kilala niyo pa rin ako. Ay, parang hindi kita makakalimutan. Hindi kita makakalimutan dahil sabi ko nga, nung tumawag ka sa akin, na time na ikaw ay sabi mo, hindi maganda yung pagtrato sa inyo doon, na yung naawa ka sa mga kasama mong babae sa Tim Hortons, tinanong kita, ano yung employer nyo? Indiano. And then nung tumawag ka sa akin, magka-video call nga tayo, natutulog ka sa sopa, naka-electric pan ka, nasabi mo, parang feeling mo na-abuse kayo. Sabi ko sa'yo, lumipat ka na dito. Inaantay ka namin. Kasi sabi ko, may pathway to PR to, agri-food pilot. Kaya lang, hindi ka na nagparamdam. Inaantay ka nung kasama ko na papalitan mo. Tapos sabi ko, Brad, hindi na, nag-change of mind ata. And then siguro, parang ilang buwan, sabi mo sa akin, nag-video call pa tayo. Sabi mo, nakalipat na ako, Sir Birds, ito. Pinakita mo pa sa akin yung TV mo, yung kama mo, gano'n. Sabi ko, siguro ayos na yun. Kasi kalimitan naman, yung mga nakakausap ko ng ganito, pag okay na, hindi na yung nagpaparamdam. Okay lang. Kasi, sa totoo lang, wala naman tayong pag-uusapan di ba? Busy ka sa buhay mo, busy ako sa buhay ko. Ngayon, syempre, kailangan mo ng kausap, dito lang naman ako. Kasi yung sa dami ng mga, no offense dun sa ibang, sa mga ibang subscriber ko na talaga na, bago sila pumunta rito, Clipperds, follower mo ako, ganang-ganan, add kita, ganang-ganan. Tanong sila ng tanong. Pagdating dito, oy, salamat, na dito na ako. After niyan, hindi na yung magpaparamdam. Magpaparamdam na lang uli yan pag may problema na. Sa totoo lang, hindi, okay lang yon. Intindi ko yun. Sa hindi nakakaintindi na wala dito, hindi maunawaan yun. Pero ako, unawa ko yun, alam bakit? Alam mo naman ang buhay dito sa Canada, di ba? Busy, trabaho. Hindi para tayo everyday magtsikahan. Diba? So, kung wala tayong importanteng pag-uusapan, anong pag-uusapan natin? Buhay mo, buhay ko. Siyempre, may kanya-kanya tayong buhay. At least malapit ka na sa PR. Ayoko nang isipin, nakaka-stress sa dami ng nag-aantay ngayon. Ang iniisip ko na lang kung ano't ano man ang maging resulta,
be ready. Kasi sa totoo lang, alam mo bakit? Sabi ko, kailangan mo ng pera dito. Kung positive yung maging resulta, kailangan ko ng pera pangkuha sa family ko, pamasahe nila, ticket nila, pang ready sa kanila, pangkuha ng bagong titirhan. Kailangan ko ng pera. Kung negative, kailangan ko din ng pera kasi magbabayad naman ako ng mga working permit, process. 'Di ba? Pera. Mahirap gumalaw dito nang wala kang pera. Siyempre, kita mo naman dito, bawat galaw ng immigration lawyer pera. Kaya nga sabi ko nga, kasi gusto ko lang maayos yung PR ko, sir. Kasi kailangan ko talaga ma-PR kasi ewan ko, syempre Lahat tayo kailangan yan. Tsaka sir, salamat din po kasi natutuwa lang ako kasi parang feeling ko napaka-down to earth nyo pa rin. Wala naman dapat ipagbago kasi unang-una pare-pares na naman tayo dumayo dito para nangingibambayan tayo para magtrabaho. Kumbaga, pag may kakilala ka na gano'n yung pinagdadaanan, Diyos ko, sino bang ibigay mo yung time mo para kahit paano mapagaan yung pinagdadaanan niya. Kasi lalo pa ako, nakaka-relate ako sa pinagdadaanan ninyo. Kaya nga yung mga nakakakita sa akin, akala sabi ko, wala naman po akong dapat ipagbago dahil unang-una, gumagawa naman ako ng video. Kahit manood lang 500 o 1,000, walang problema sa akin. Kasi pag binabasa ko yung comment at may nakaka-relate, na-appreciate yung video ko na sasabihin, sir, saktong-sakto, napanood ko yung video mo kahit isa, dalawa lang yan, masaya na ako dun. Maraming hindi interesado sa Canada na nanonood doon sa vlog ko. Kaya nga sabi ko, wala naman akong dapat ikapagbago. Parehas lang tayo. Sobrang bait ko, sir. Hindi naman ako gumagawa ng vlog para magmagaling. Kumbaga, yung mga pinagdaanan kong mali, ma-share sa kanila. Sobrang dami kong maling desisyon. Nasabi ko nga, kaysa pagdaanan pa nila, ay nakita kong mali na yung ginawa ni ganito. Kaya nga gumagawa ko ng vlog, hindi ko pinapakita yung kausap ko eh. Kasi sabi nga nung kaninang nag-comment, bakit hindi mo na lang itapat sa camera no? No, ayoko. Bakit ko ipapakita yung kausap ko? So, ibinas nyo siya. So, ang Pilipino pa naman, number 1 bully yan at saka basher. Sapat na yung nakausap ko yung tao, narinig nila yung conversation, o alam na nila ganun yung sitwasyon. So, kahit pa paano, may idea sila, nakatulong tayo sa kanila na, ay, ganun pala yung nangyari kay kabayan. So, iiwasan ko mangyari yon. Ba't kailangan ko pang ipakita sa kanila yung pagmumukha ng taong kausap ko para i-bash nila? No, hindi ko gagawin yun. Kahit mama ko nanonood sa inyo, sabi niya, panoorin mo yung pinapanood ko sa Canada. Kaya naiintindihan niya yung sitwasyon ko dito. Yung ikaw nga po si Ferd, sabi niya, si TV nga daw. Sabi ko, totoo yan ma. Sabi ko na yung nangyayari talaga dito sa Canada. Ayoko kasing tularan yung iba dito na puro kayabangan ang pinapakita. Kaya ang gusto ko talaga yung reality ng nangyayari dito para hindi sila mag-expect sa mga pinagdaanan natin, di ba? Hindi sila mag-expect na pagdating ko ng Canada, yayaman na ako. O pagdating ko ng Canada, pag-aaralin ko yung mga pamangkin ko. Pag-aaralin ko kayo pag nakarating ako ng Canada Hindi. Iayos mo muna yung buhay mo. Totoo kayo, sir. Sabi ko nga pinsan, sir, totoo to So nasa isip ko nga, sana tinanggap ko na yung offer ni Sir First para hindi na ako naman problema. Alam mo, sa totoo lang, kung tinanggap mo yun, baka nauna ka pa sa akin naka-apply ng PR. Kaya nga po, Baka nauna ka pa. Alam mo bakit kasi ako talaga, medyo nahihirapan ako maka-apply ng PR na tagalan ako. Pero kung nandito ka, kailan pa yun? 2 years ago. That was 2 years ago, right? 2 years ago. Siguro, mga paglipat mo dito, after 1 year, 2023, naka-apply ka na. Yun nga po. Oo. At naisip ko din po yan kapag, kasi, paano ba basta anyway, yung friend ko kasi na parang pinilit niya, kailangan kasi ng lalaki dito sa ANW, tapos parang, kuya, kunin mo na yung supervisor ang work mo, ganito. Ang nangyari po, siya po na unang na-PR sa akin, ako po hindi. At ng bagay na nangyari sa buhay natin, may reason. Bakit hindi ka tumuloy dito? Bakit mo pinagdadaanan yung mga ganyan? May reason yan. Kaya ngayon, kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo, gagawa na lang natin ang paraan at samahan mo lang ng dasal. Parang sabi nga ng mga kasama ko, pera na naging bato pa. Tapos kapag naaalala ko lang, bigla lang akong umiiyak. Tapos syempre, trabaho kasi, trabaho lang naman yung pinunta ko rito. Sabi ko nga minsan syempre 5 years na akong hindi nakakawi sa Pilipinas. Simula gaya akong Taiwan, pumunta dito. Tapos plan ko sana, umuwi na sana magbakasyon this December. Basta bigla na lang akong iiyak, sir, gabi-gabi. Patawa-tawa lang ako minsan sa mga kasama ko. Kasi ayoko ipakita. Pero alam yung pagka mag-isa ka na lang, iiyak ka na lang bigla. Sabi, grabe ang Canada, sabi ko. Pero nandito na kasi ako, sabi ko, ilalaban ko na lang ganito. Sobrang dami ko rin pinagdaanan dito. Alam niyo po ba, sir, na
nagkaroon ako ng car accident last July. Halos mamatay ako nun, Oh. sir. Papunta po ako sa Sparwood, tapos nabangga po ako ng truck. Aba, Mutik mamatay noon. Sobrang dami ko rin pinagdaanan. Tapos alam niyo po ba, sir, may ex-girlfriend kasi ako. In-apply ko siya dito as common law. Galing Taiwan din po. Tapos, paano ko ba explain? Alam niya kasi dati na ganito ako. Tapos sabi ko lang, sir, parang hindi talaga ako straight, gano'n, ganito. napipil ko naman, pero syempre, labas na tayo dyan kasi may kanya-kanya naman tayong ano. Oh. Ayun lang po. Tapos, nung ina-apply ko siya dito, nakuha niya yung approval niya kasi supervisor nga. Actually, kaya din talaga ako tinagay paging supervisor kasi makukuha ko yung ex-girlfriend ko. Oo. Tapos nung nakuha ko yung ex-girlfriend ko, hindi ko alam na hindi pala siya tutuloy sa akin. Tapos ang issue niya sa akin, Aba, hindi ako, sobrang dami ko pinagdaanan this year para sabi ko, so you mean to say dumating na siya dito? Tinalikuran niya ako. Actually, itong apartment na to, dapat dalawa kami dito. Naka-file din siya sa landlord ko na dalawa kami darating, pero iniwan niya akong mag-isa. Ini-sponsor mo ng common law yung ex-girlfriend mo sa Taiwan, then pagdating dito, sumama sa iba. Opo. Diyos ko, Rudy, kaya pala ganyan yung mga naiisip mo eh. Parang nagpatong-patong na yung problema mo na ano. Alam to ng mga ka-workmate ko kasi nung umiyak ako noon, sabi niya, anong reason bakit hindi niya? Kasi daw hindi daw ako straight, ganun. So hahanap daw. Sabi ko, alam naman niya at first pala nung Taiwan kami na ganito. Siya yung lumapit sa Alam akin. mo, maling katwiran yun. Alam mo, sa totoo lang, marami akong kaibigan na hindi straight. Sabihin na nating Becky, Diyos ko, mas lalaki pa sila sa tunay na lalaki. Mas gusto ko pang kasama yung katulad mo, sa totoo lang. Marami akong kaibigan na Becky, mas gusto ko pang kasama yung mga ganyan. Hindi katwiran yung hindi ka straight as long as paninindigan mo siya. Opo, sabi ko nga po, hindi rin birong paggastos lahat ng papers niya. Nagpa-consultant pa ako nun kasi natatakot nga ako magkamali. Yun yung consultant ko na una, yun yung po yung nagkaroon ng misrep, pero na-approve naman po sa kanya. Ang masama pa doon siya nakatira sa consultant ko ngayon. Wala siyang bagong boyfriend or something like that. Meron daw po. Oh my God, ano ba yan? So anong status ngayon ng girlfriend mo na umalis sa'yo? Nakahanap po siya ng employer na nag-support sa kanya ng bagong LMIA. Oh, Pero wow. yung open work permit niya. Sabi ko Sumakit ang ulo ko sa'yo. At totoo lang, sobrang talaga, alam to ng mga kaibigan ko na taga dito din, akong awa sila sa akin, wala ka namang ginawang masama sa kapwa mo, bakit ganyan yung nangyayari sa'yo? Umiiyak lang ako bigla, sabi ko, tiyaan mo na kasi wala baka bobo lang talaga ako. Hindi bobo ang tawag diyan kasi unang-una, hindi ka naman nagkulang, tinulungan mo siya makarating dito. May mga cases lang talaga na ganan na pagdating dito, after mo matulungan, ihiwalayan ka. Hindi lang naman sa common yan, even sa mga married person dito, nangyayari yan. There's always a reason bakit nangyayari yung mga ganyang bagay sa buhay natin. Sa ngayon, hindi mo naunawaan, pero in the future, malalaman mo. Kaya kayo nilalayo sa mga tao na ganon, may dahilan. Yun nga po sobrang lang din talaga, sobrang big. Alam kaya naisip ko na lang na, yun nga, tas yung car accident naman, sobrang hard-earned money ko yung pinambili doon, 6,000. Tapos bigla na lang nasira ng walang lang. But anyway, ang sabi naman nila dahil buhay ka, okay lang. Pero Oo. Diyos ko, yung pera kikitain yun. Ang mahalaga, buhay ka. Pero sir, sa lahat po talaga ng experience ko, yung refusal ang pinakainiyakan ko. Halos mamatay ako kasi, alam niyo sir, pagising ko ng umaga, parang sakit ng puso ko na sabi ko, sabi ko, bakit ganun? Minsan natatanong ko si Lord, bakit? Sabi ko, provide ko naman kanila mama yung kailangan nila, lalo nag-maintenance kasi nisip ko yung health lagi ng parents ko. Tsaka parang natatakot lang ako na dumating yung araw na kakatrabaho ko, wala na sila. Doon ako naiihap bigla kasi matanda na sila. Lumalaban ako para sa kanila kasi yung kakahabol mo sa PR tapos di mo namamalay yung magulang mo tumatanda na. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung sakaling hindi yan ibibigay sa'yo, may reason yan. Huwag mong ilalagay lagi sa option ang mag-suicide. Never, huwag mo isasama yan. Huwag mo isasama yan sa option. Kung malapit ka lang sa akin, pinuntahan na kita, usap tayo, lumabas muna tayo, mag-unwind tayo, kumain muna tayo dyan para malimutan mo yung problema and then ayusin mo muna. Actually, nag-usap kami, binalak niya ako sa Facebook. Then, all of the sudden, bigla niya akong in-unblock.
Tapos tinawagan niya ako, sabi niya, oh, kamusta ka na? Tapos ang una kong tanong agad, may boyfriend ka na? Oo. Eh, yung masakit kasi. Sabi nga nila, i-report mo sa IRCC Pawin. Sabi ko, hindi. Kasi nangangailangan din yun ng trabaho, sabi ko, kasi minahal ko naman talaga siya. Oh, sa kabila ng ginawa sa'yo, in-sponsor mo ng common law, nakarating dito, pero instead na i-report mo dahil, yun nga, may bago na. Dahil sa'yo, kaya siya nakarating dito. Mas pinipili mo pa rin na wag na lang, manahimik ka na lang, di ba? So, ibig sabihin, mabuti pa rin yung puso mo. Kahit sinabi pa niya sa akin, i-apply ko na nga yung boyfriend ko papunta rito. Hindi na lang ako nainde. Kasi sabi ko lang sa kanya, kaya kata pinarasis yung papers mo dito. Kasi yun yung promise ko nung sa Taiwan tayo, sabi ko. Ang hindi ko lang kasi matanggap, ang issue niya pala is yung gender ko. Ayun yung masakit eh, sabi ko. Alam mo, marami akong sinakrifice para sa iyo dito, sabi ko. Yun lang. But anyway, hindi ako galit sa kanya eh. Hindi, sabi ng mama ko, ano nararamdaman mo sa kanya? Wala. Kasi nagawa ko yung promise ko sa kanya kahit bading ako. So, ang daming bading diyan na may pamilya. Ogie Diaz, marami. Alam mo, ang relationship naman is hindi porket yung tao medyo Becky o kaya yung medyo tomboy o ganun. Hindi reason yun. As long as nagkakaintindihan kayo. Ano lang talaga siya, sabi ng mga kasama ko, ginamit lang daw talaga ako. Yun ang nakikita ko niyan. Totoo. Hindi ko rin nakita kasi yung mga post ko dati sa mga TikTok ko, sa mga Facebook ko, sa My Day, parang napaka-genuine kasi na nakikita nila. Ganun kasi yung tingin ko sa kanya. Tapos, yun pala yung tingin niya sa akin, may plan pala siya. Lalo na yung natanggap po ako pa Canada. Sobrang support siya sa akin, yung pala may hidden agenda Diyos siya. ko, hindi na ba, nakarelate tuloy ako, hindi na bago yung istoryang yan. Marami akong kaibigan dyan na yung tomboy ang gumastos doon sa girlfriend nila na makarating dito yung babae sa Canada. Pagdating dito, naghanap na ng iba. Oh, sayang yung ginastos na pera. Kaya nga sabi ko, kilalanin yung maiging partner nyo para hindi mawala yung perang pinaghirapan nyo, yung inipon nyo. Siyempre, sobrang gumaan po lang talaga yung loob ko sa inyo. Sabi ko, kaya sobrang, natatawa na lang ako kasi parang ako yun. Pero masaya ako kasi at least, diba, din kayo. Nakakapag-share din kayo ng tulong katulad sa akin, diba? Message ka lang pag kailangan mo ng kausap, pero for the meantime, unahin muna natin yung yung mga, magtatanong din ako kung anong magandang gawin. Kasi, yung sitwasyon mo, lumapit ka sa hindi immigration consultant na license and then bigla kang blinak nung ganun nga nangyari. So parang hindi na niya kayang panindigan kung ano yung maling nagawa niya sa'yo. Opo. Oo. So itatanong ko muna yan, then update din kita, ha? Sige sir, Sige, salamat. sige. Ingat ka, ha? Good night. Pahinga ka na muna. Iwasan mo mag-isip ng mag-isip, tsaka lagi kang mag-pray. Lagi ka na mag-pray, tawagan mong mama mo, ha? Oh, nakakatulong ang pagdadasal. Gagaan yung pakiramdam mo, ha? Okay po, Sige, salamat. sige. Bye-bye. Ingat ka dyan, ingat. So hope na may napulot kayong aral sa today's episode natin guys. Gaya nga ng madalas ko sinasabi sa inyo, iwasan po sana nating mag-comment ng hindi maganda dahil hindi po nakakatulong sa mga pinagdadaanan ng mga kababayan natin dito na nakakaranas ng anxiety at depression. Marami po ako nakakausap nitong mga nakaraan na kagaya na lang ng mga food counter na nakakausap ko. Ilan sila? Marami sila. Na sinabihan na daw sila, actually 8 months pa sila, 1 year pa sila, hindi na daw sila i-renew. So parang ngayon, naghahanap-hanap na sila, pero ang totoo, nahihirapan daw talaga sila makahanap na malilipatan. Anong una, pagdating nila dito sa Canada, ina-expect nila is makukuha nila yung PR. Kaya nga lang, yung food counter na work nila is walang pathway to PR, and then yun nga, hindi na sila i-renew. So parang tinanggap na nila na uuwi na sila ng Pilipinas. At marami pang ibang occupation na mga nakausap ko din dito, na yung mga LMI nila ay matagal na naka-apply and then refuse pa dahil nga mataas yung unemployment rate do sa lugar nila. And then nito nung nakaraang Pasko lang, nag-message yung nakaraang subscriber natin na nabanggit ko nga sa inyo na yung family niya is dinala na niya dito, hindi pa siya PR. So sabi lang niya sa akin na Paskong Pasko hindi na daw na-enjoy ng family niya. Sabi ko, bakit? Malungkot daw palang Pasko dito at saka nag-iisip na nga yung pamilya niya na syempre tinanggap na din daw nila dahil nga yung employer niya ay kinakailangan magtaas ng salary niya. So hindi na magtataas dahil nga para ma-maintain yung status niya kailangan nasa high wage siya. So 6 months na lang siya dito. So parang tinanggap na niya na maghihiwa-hiwalay na siya ng family niya kasi nga kinuha kagad niya nang hindi pa siya PR. So mangyayari mapapauwi yung family niya if ever makahanap siya ng panibagong malilipatan na hindi skilled or hindi high wage.
So parang anong nangyari, yung celebration nila ng Christmas is malungkot dahil alam nila na mag-iwa-hiwalay na sila. So marami pong mga kababayan natin na nag-share sa akin ng story. At ang napansin ko lang talaga karamihan sa kanila is mga ayaw humarap sa camera. Gusto lang nilang i-share yung story nila para kahit papano kapulutan nyo ng aral. Ilabas yung kanilang mga pinagdaanan dito, yung mga pagsubok nila. Marami po kasi dito talaga yung nag-expect na akala nila pagdating nila dito, yung target nila, ano bang target nila? Makuha yung PR, makuha yung family nila. Tapos sa dami pa nga po ng mga changes sa policy ng Canada, ay marami ang nangangamba na mawala ng status at mapauwi. So hanggang dito na lang muna siguro guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada at sa mga kababayan natin na may mga pinagdadaanan na hindi maganda dito sa Canada. Just do your best and God will do the rest. See you sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.